Presidente ng Federation of Free Workers at chairperson na nagkaisa Labor Coalition, si Attorney Sani Matula. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning! Magandang umaga po, Robert at Doris sa Tandem ng Bayan. Maganda pa kayo sa umaga. Iyan o, ang taas ng energy ni Attorney. Attorney Sani, unahan na namin kayo dahil nga excited kami sa issue na to, Yun sa na nga topic eh. na ito. Oo. Sa inyo pong palagay, mas may pag-asa na po ba ang mga nagsusulong ng National Wage Bill after yung House leadership mismo yung nag-push dito? Sa palagay ko ay may pag-asa at sana mabigyan ulit ng enerhiya yung 200 pesos wage hike na propose at na-aproba na ng House before at 100 pesos doon sa Senado last year. No? Kinakailangan na talaga sigurong i-address, no? Hindi lang siguro, dapat nang i-address yung diskriminasyon sa pasahod sa mga probinsya at rehiyon sa Pilipinas na kung ang pinakamataas ay ang National Capital Region at ang pinakamababa ata yung sa BARM. Ano? Mayroon pang minimum wage sa Maguindanao, Lanao at Basilan at Marawi na about 386 pesos pa, no? So, napakalayo po sa sahod dito sa Metro Manila. Pero Sir Sani, nagsagawa po ba kayo ng pagsasaliksik, pag-aaral? Kasi sinasabi nga, dati pa, kaya iba-iba kasi iba yung mga presyo doon. Sa mga serbisyo at mga pangunahing pangangailangan. Kaya dapat, kumbaga ibabangga mo eh. So ngayon kung lahat pare-pareho, may maiiwan pa rin kasi hindi ganun pare-pareho ang presyo naman ng mga produkto at serbisyo. Palagay ko, mas mahal pa sa Basilan yung gasolina eh. Ganun ba? Kaysa dito sa Metro Manila at ang presyo naman ng bigas ay halos magkapareho sa lahat ng probinsya at mga rehiyon, ano? Kaya mas mataas pa nga ang sa ibang mga rehiyon, mas mataas pa ang presyo ng kuryente kaysa Metro Manila. Halimbawa, yung sa Palawan, natatandaan ko, mga 17 pesos ata. Peso, yung per kilowatt. At dito sa Metro Manila, 12, 14, ganyan. Ano? Kaya palagay ko yung argumento na iba't ibang mas mababa sa probinsya ay palagay ko ay hindi na masyadong significant. Pupunta ka nga lang sa mga popular food kuha natin, katulad ng Jollibee at McDonald's, halos pareho. At pupunta ka sa mga SM at mga Ayala Mall ay almost pareho na ang presyo. Kaya sabi namin, yung argumento na magkaiba talaga ang mas mababa sa probinsya ay palagay ko ay hindi na yun obra. Significant justification yan. Okay. Attorney, dito sa ipinupush na ito na panukala, sa part ninyo, magkano talaga din yung gusto ninyo? 200 siya dapat? Kasi kung matatandaan po natin last Congress, kaya hindi yan na-push totally dahil magkaiba yung version ng Senate at House na wala na ng time for that. Di po ba? Opo, nung naipasa doon sa Senado yung 100 pesos ay sinuportahan namin ito. At yung nangipasa sa House ang 200 ay sinuportahan din namin ito. Kaya kung pag-usapan sana sa Bicameral Committee, between 100 and 200 ay palagay ko tanggap na yan ng maraming mga manggagawa sa Pilipinas. So sapat na yon, hindi na kayo hihirit pa? Ang pinag-usapan po ay minimum wage eh. So, hindi na ibig sabihin ng minimum ay para lamang na makasurvive yung ating mga manggagawa. Hindi naman yan nagbabawal na mas mataas pa sa minimum wage ang hihingi ng mga manggagawa. Kaya may oportunidad nga po tayo sa pamamagitan ng collective bargaining negotiation o di po ba kaya ay manegotiate man lang ng mga kung walang union, yung mga labor management council at mailagay sa polisiya ng kumpanya na yung nakakabubuhay na sahod ay ating makamit. Pero kung magawa na natin ng mas mataas pa dyan sa minimum, ay palagay ko ay maganda yan sa buhay ng mga Pilipino at maganda para sa ating
ekonomiya. Yung Opo. minimum naman ay minimum lang yan. At ayan po ang threshold. Ibig sabihin ay dapat wag mababa sa threshold pero wala namang limitasyon pagpataas para at least makahabol tayo yung sa tinatawag nating living wage. Pero hindi kaya po magkakaroon kasi ang pangamba ay baka magkaroon ng ano nga ba yung natutunan ko sa DOLE? Wage distortion. Okay. Yung wage distortion naman ay pag magtaas ng minimum wage, mayroon kasing ating mga manggagawa na mas mataas sa minimum wage. Halimbawa, Oo. doon sa Davao City ay magtaas ngayong Marso ng about 30 pesos ata kasi 510 plus 30 magiging 540 na yung sa Davao region ay may mga mas mataas sa 540, no? Kaya sinusolve po sa wage distortion. At ang may formula dyan, unang-una, siyempre, kung may mga union, pinag-usapan ng union at ng management sa grievance committee. At yung hindi matapos sa grievance committee ay siyempre magpatulong tayo sa National Conciliation and Mediation Board para at least ma-settle yung distortion. Kung di kaya ay dapat i-voluntary arbitration Oo, na yan. Kung may bukod mga kasi attorney doon sa organized distortion, ang Oo. kinatatakot din dyan ng iba naman, partner, yung mga medyo lean yung budget Oo. sa pagnenegosyo nila sa mga Ayun. small, medium enterprises, kung magtataas, baka magbawas ng tauhan para ma-accommodate yung dagdag na sweldo. Baka hindi lang magbawas, kung magsara. Oo. So, yun din yung inaantabayanan. Pero syempre, dadaan naman yan sa hearing ng Senate at ng House. Ayan. Aantabayanan natin, although kung sa lower house may 200, sa Senate meron din namang version ng 200. Oo. Kay Senator Loren Legarda, pinupush din na yun na Ayun. dagdag na 200. Ha? Apo. Pero aabangan natin bukas kung... naman kami. Bukas Oo. kami sa pag-uusap. Opo, abangan natin yan, Attorney Sani, at kung ano man magiging development, syempre, hihingi pa rin kami ng inyong panig kung pakikinabangan pa talaga ng uring manggagawa Ayan. itong ating pong isinusulong na ito. Kaya naman, Sir Sani, Attorney, maraming salamat po for the meantime. Maraming salamat. Maraming salamat, Robert at Dores, at mabuhay po kayo at ang inyong Mabuhay himpilan. po. Maraming salamat po si Sir Attorney Sani Matula, ang presidente po ng Federation of Free Workers, chairperson na nagkaisa Labor Coalition.